Ang mahirap ngayon, pag sumabit sila at nabuo mo yung ginawa nilang katarantaduhan, sila nagagalit. Kung sino ngayon ang kriminal, yun ang matapang. Rapid fire! Na ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ayan. Nasaan na po yung sinabi sa saligang batas na lahat ng inuusig ay meron siyang karapatan sa abogado? The right to counsel. Wala na po. The right to confront your accuser. Wala po mga accuser doon. Ang ginagamit ko ay mga sinumpang salaysay, hindi man lang in-authenticate, ipinalagay na totoo lahat ang nakasaad ng mga aligasyon. Anong gagawin ng isang tao sa harap ng ganito na walang rule of law at walang due process? Ito po ang pinag-umpisahan ng kaguluhan at pagkakahatihan. Isa pa nga pala sa pinagtataka ko, ilang matagal-tagal na rin ito, hindi ko na babanggit eh. Bakit si Marcoleta, nakaupo na naman sa Kongreso? Ito tinatanong ko hindi ba si Marcoleta nag-file ng Certificate of Candidacy para tumakbong senador? Di ba? Pagkatapos, sa kasagsagan ng kampanya, dahil talo, mga kaibigan, matatalo, nag-withdraw. Pero, walang nagsasabi na siya ay membro pa rin pala o nominee pa rin ng party list. Mga kaibigan, kaya nung nakalusot yung party list nila o inilusot yung party list nila, congressman pa rin siya. Dati sinasabi ko yan may mga kumakandidato na nominee pa rin ng mga party list. Para na sa ganon, pag hindi sila nakalusot sa ibang pwesto, magiging congressman pa rin sila. Tingnan ninyo, kung gaano kasalaula. Yan, hindi ba kayo nagtaka ron? Sipin ninyo kung mandidatong senador yan, tapos na ang filing ng mga kakandidato pati sa party list. Hindi ho ba? Kaya nga yung balota, di ba? Ang unang inilalabas na balota, yung national. O ang unang listahan ng official candidates na ilalagay sa balota, national. Kasama doon agad ang party list sa mga senador. Nandoon na ang party list sa mga balota, mga kaibigan, na iimprenta. Una sila lalo na sa overseas voting, di ba? Absentee voting. Kasi doon walang lokal na kasamang kandidato na iboboto mo. Katulad ng yung congressman sa direct voting, yung regular congressman local yan, pumapatak Di ba? Sa local, kasama ng mga mayor, governor, mga ganon, di ba? Konsuhol. Wala yan sa unang mga inimprentang balota na ipinapadala sa abroad para sa overseas absentee voting ng mga Pilipino. Isipin mo yan. Nag-file ito ng candidacy nung siya ay mag-withdraw for senator, tapos na ang filing ng party list. Meaning to say, tumatakbo siyang senador, pero kandidato pa rin siya bilang nominee ng party list nila. Isipin ninyong ang laking katarantaduhan niyang nangyaring yan.
yan ba katanggap-tanggap ba sa inyo yan? Oh, ano sasabihin mo ngayon dyan na George Garcia? Hindi ba? Ng UNTV. Dating daan pala ito, si George Garcia. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Namimili kasi kayo ng relihiyon eh, mga kaibigan eh. Put na ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Yan ang problema ngayon eh. Yan ang nangyari sa bansang Pilipinas eh. May mga batas tayo. Bawal magnakaw. Yan. Bawal magsamantala. Bawal gamitin ang iyong posisyon para sa sarili mong interes. Dahil a public office is a public trust. Ang accountability mo, ang pananagutan mo ay sa taong bayan. Kapag ikaw ay nasa gobyerno. Kaya naman ang pwesto mo sa gobyerno. Ang mahirap ngayon, pag sumabit sila at nabuo mo yung ginawa nilang katarantaduhan, sila nagagalit. Kung sino ngayon ang kriminal, yun ang matapang. Ha? Mga kaibigan, kung sino yung gumagawa ng paglabag sa batas, yun ang nagagalit. Yun, pag sila ay nabuko. Kaya sila nagalit sa media sapagkat ayaw nilang mabuko. Diba? Kaya pala tinakot nung nakarang administrasyon ng media. Pinatahimik. Para nang sa ganon, mga kaibigan, wag tutukan yung kanilang mga ginagawa sa gobyerno. Oh, hindi ho ba, mga kaibigan? Alam ninyo, yan ang masakit na katotohanan ngayon. Kung sino yung mga gumagawa ng masama, sila pa may tapang, mga kaibigan. Ha? Sabi nga nung ilang nakausap ko na mga mga supporter ng ng opposition, yung mga hindi naniniwala sa kanila, 'di ba? Marami 'yan eh, mga kaibigan eh. Oh, yung ilang nakausap ko diyan, alam nyo sabi, mas gusto pa namin, mas gugustuhin na naming manatili si Marcos sa pwesto kaysa maibalik yan sa mga Duterte. Ito po.